Hi guys, it's me Eden and welcome to my channel. For today's video ay pupunta ako ng Nagoya at magstay ako doon ng 1 night and 2 days. Hi guys, welcome again to my YouTube channel. So pagdating namin ng Nagoya station ay nag-lunch muna kami sa Denny's. And then after namin mag-lunch is pumunta kami dun sa train station kung saan nabibili tong 1-day ticket na only ride ng bus tsaka Chikatetsu or train. So pag 1-day pass ng bus lang is 500 yen. Pero pag kasama na yung train is 650 yen or 700 yen. So makakatipid ka talaga kasi lahat ng tourist spots is mapupuntahan niya. At saka pumunta din kami dito sa paborito ng mga Pinoy na store which is Don Quijote. At after namin nag-shopping sa Don Quijote ay nag-check-in na din kami kasi ang dami naming pinamili. So dito kami nag-stay sa Apa Hotel dito sa May Sakae. So ang nabayaran namin ng 1 night is 12,000 yen. So kung mahilig kang mag-party-party, so pwede ka dito mag-stay kasi paglabas mo ang daming mga club dito sunod-sunod. Tsaka marami ding mga Pinoy dito. At saka napaka-convenient din niya kasi nasa center siya ng Sakae which is malapit lang doon sa Mirai Tower, sa Ikeda Park, at saka may marami ding mga Pinoy restaurants dito. Actually guys, today is my Filipino festival dito sa Japan which is madaming mga Pinoy na pupunta, marami ding nagtitinda ng mga street food. So, naisip kasi namin na maraming tao, tsaka masyado pang mainit, so hindi na lang kami tumuloy. At ang plano naming puntahan ngayon is Shirotori Garden at saka 5 other tourist spots. Para hindi naman masayang yung binili naming 1-day ticket. Pag magagala ka dito sa Japan guys, make sure na may dala kang payong tsaka yung small fan kasi kakaiba yung init dito sa Japan kaysa sa Pinas. So kung pupunta ka sa Shirotori Garden is padadaanan mo tong bridge which is napakaganda din ng view dito. So ito yung entrance ng Shirotori Garden, so may entrance fee na 300 yen. Recommended din talaga ang place na to guys kasi maganda siya, nakakawala siya ng stress, tsaka dun din sa mga taong mahilig sa nature, mahilig sa mga tahimik na lugar, maganda dito. Tsaka marami din silang mga upuan dito na pwedeng mapagpahingahan kung gusto mo lang enjoy yung view or kung gusto mong magmuni-muni. Nakakawala talaga ng stress at nakakawala ng pagod guys. Yung makikita mo lang yung magandang tanawin. At isa ito sa paboritong part ko dito sa garden na to kasi may mga bamboo siya nung kagaya sa Kyoto. Kaya yung vibe niya is pang Kyoto. Yung feel mo din na nasa Kyoto ka ganun. So kung wala kang budget pang Kyoto, so pwede mo munang itry ang lugar na to. Napaka worth it talaga puntahan ang lugar na to guys, lalo na't mahilig ka sa nature. Naku, ang daming pwedeng matatanaw dito. Maraming mga bulaklak, may bamboo, may mga falls, so worth it talaga siya. So dito naman banda is yung Mitaki Waterfall at saka yung tea house. So kami hanggang dyan lang kami kasi nag-enjoy din kami dyan kasi maganda yung view at saka may waterfall. At meron din silang kimono and yukata for rent dito guys. So kung gusto mong ma-experience magsuot ng yukata or kimono, so pwede kang mag-rent dito. So dito naman banda na part guys is yung mga ajisai na flowers kasi nga June ngayon, so season ng ajisai flowers.
Dito naman na part guys is yung medyo malaki-laki na waterfall. Dahil malapit na din yung Tanabata Festival, so nag-start na silang mag-design for Tanabata. Kagaya niyang nakasabit dyan na papel ng mga wish ng mga tao. So pwede ka ding magsulat dyan tsaka isabit mo doon. So the whole morning guys is dito lang kami sa Shirotori Garden kasi nga nag-enjoy kami at saka maganda yung view. Parang chill lang kaya wala na kami ibang pinuntahan. Which is napaka worth it din naman talaga kasi nga nakakawala siya ng stress. So dahil nga wala na kaming masyadong time, so ang last namin na pinuntahan is itong Noritake Garden which is malapit lang siya sa Aeon Mall. At dito na din kami nag-lunch sa Korean restaurant which is sa loob ng Aeon Mall lang siya. At napakasarap din naman talaga ng pagkain dito guys. Yung in-order namin, chicken, bibimbap, at saka yung in-order ko na cold noodles. Ewan ko kung anong tawag dyan. At saka yung kape na dalgona coffee. At saka isa din sa dahilan kung ba't kami pumunta dito sa Tsutaya Bookstore is para makita yung magandang view dyan. Kasi nakikita lang namin yan sa TikTok. Pero ngayon guys, bawal na siyang mag-pictures, bawal nang mag-videos. Kasi nga, hindi siya tourist spot, ganun. At dito naman is sa Noritake Garden which is maganda din mag-picture dito, Instagrammable din siya. Para kang nasa Europe vibe ganun. So ayan lang guys, thank you for watching to my YouTube channel. Bye!